I don't even watch the show, to be honest about it. I don't watch the show. I like that banter, that repartee. Very, very effective sila. So I call them an accidental love team. I don't know about Anthony Jennings. I don't know if Anthony Jennings wants to pursue Maris Racal, magkaroon ng simpatiya sa isang love team na alam naman na hindi pwedeng mangyari. That's progress in a way. Hindi ko alam kung anong pedigree niya at hindi ko alam ang kwento actually, no? Bakit pasosyal siya and yet waitress siya. Ang alam ko tungkol sa EBAC, may pagka boy next door, hindi na nga boy next door black light na pag-check. Mga particles doon at may mga similya. Hindi ko naman pinipilit ng sarili ko na malaman yung kabuuan ng kwento because naturally it just shows up sa aking feed kahit sinasabi pa nilang tamad si Joshua. Lalo na si Vice. Ganda, sinabihan niya tong si Joshua na he wouldn't make it. I followed Maris because she was so against sa mga nangyayari kay Duterte. Strong. Oy mga kuya ko, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuya List. Alright, so katatapos lang natin ng Valentine's pero parang pag-uusapan natin ang isang love team na parang nagiging viral ngayon and nakikilala na umuusbong. This love team is actually parang second tier sa totoong love team ng Can't Buy Me Love na kung saan andun si Bel Mariano at saka si Donnie Pangilinan. Pero for some reason, mas, I don't know to me, parang mas napapansin ko. I don't even watch the show, to be honest about it. I don't watch the show. Pero lumalabas sa feed ko mga videos ng mga characters ni Snoop, tama ba yun? And Irene. At parang mabentang mabenta. And natutuwa ako. I like that banter, that repartee, yung awayan nila, yung disdain nila sa isa't isa. The show has become real popular because of the second tier or yung subplot at kwento ng love team na ito. Na kung saan si Maris Racal ang si Irene and itong si Snoop naman ay yung baguhan na si Anthony Jennings. Very, very effective sila. So again, pinapanood ko yung reel. I don't even watch the whole show. I don't watch the show at all. Pero bits and pieces ng mga lumalabas sa reel, napapanood ko. Even yung sa Batang Quiapo, napapanood ko yung mga reels na to. And nakakatulong talaga actually sa mga kagaya ko na hindi naman nanonood. Pero somehow, kinda interested din sa mga characters nila. I'm drawn to such characters dahil nakakatawa sila, nakakatuwa. Love team na hindi naman sila yung promote na pinaka-main kwento or main characters ng show na ito. I call them an accidental love team dahil it could not happen na maging love team. Alam naman natin si Maris Racal has Rico Blanco as partner. I don't know about Anthony Jennings. I don't know if Anthony Jennings wants to pursue Maris Racal or has some inclination or crush somehow. Pero alam natin it may not even happen na maging REAL na love team. And yet, I know I'm not the only person na natutuwa sa kanila. Malakas yung response sa love team na ito. Na pwede na pala na ang mga Filipino audience magkaroon ng simpatiya sa isang love team na alam naman na hindi pwedeng mangyari or hindi maging totoo. So, that's progress in a way. I guess I like the juxtaposition na kung saan etong si Irene, pasosyal, hindi ko alam kung anong pedigree niya at hindi ko alam ang kwento actually, Hindi ko alam bakit mahilig siya sa alcohol, bakit pasosyal siya, and yet waitress siya sa Binondo, sa Chinese eatery na to, and
paano talaga nagkakilala si Snoop at saka si Irene. Ang alam ko tungkol sa EBAC, sa domain, parang ganun yata. So ganun ang storyline nila, no? Para bang laging may kaakibat na dumi, which is very interesting. So I like the way yung mga writers ginawa nila. There is a consistency sa kwento na ito. And then, of course, ito naman si Anthony Jennings, may pagka boy next door. Hindi na nga boy next door eh. Maayos, mabait. Pero alam mo na man of the streets, yung kanyang wit at nakakalaban niya yung pagiging candid ni Irene. So, ganun yung tagisan ng mga usapan nila. And ngayon, para bang meron pang nangyayari na pagka-absurd, magkakapamilya, o nag-iisip sila na pwedeng may nangyari sa kanila. And first time ko nakita na kung saan parang nagkaroon pa black light na pag-check. Black light na pag-check kung may mga particles doon at may mga similya. I don't know kung pwede yun. Na, dahil hindi nga nila alam kung totoong may nangyari sa kanila. So I like that, again, the juxtaposition ng mga characters na ito na alam natin on both ends, dapat mahirap magkakilala pero somehow nakulong sila sa Binondo area na yun, no? Sa eatery na yun. So the love team is effective, is quirky, is very interesting, it's fast-paced, yung batuhan ng linya, the expressions are there. Hindi ko naman pinipilit ng sarili ko na malaman yung kabuuan ng kwento because naturally it just shows up sa aking feed. And kung nakikita ko sila, di pindot, and then I get to have that aliw moment from them. Again, natutuwa ako for Maris dahil Maris Racal, I saw her as a PBB housemate dun sa All In. Tapos asama niya sa pagpasok yung mga batang-bata pa na si Lois Andalio, nandun din si Joshua Garcia, batang-bata pa sila. But I really knew that these kids, lalo na si Joshua, will really make it far. Kahit sinasabi pa nilang tamad si Joshua, lalo na si Vice, ganda, sinabihan niya tong si Joshua, dahil napapagtripan na nun si Joshua, and talagang siya naman si tulog boy during the time sa PBB. Pero alam ko si Maris Racal naman, siya yung tumutugtog lagi during the time, nagigitara. Lalo kong napansin, and in fact, probably doon ko nakukuha yung feed dahil I followed Maris because she was so against sa mga nangyayari kay Duterte. Taga Davao itong si Maris, pero she knows exactly what was going on during the time nung panahon pa ni Duterte. So, ang daming kumalaban kay Maris Racal. Any case, I'm so proud of what has become of Maris Racal. And kudos to the writers ng Can't Buy Me Love. And to all the cast members, I'm sure this show is doing well. Congratulations kay Anthony Jennings and kay Maris Racal. So I don't know if there is going to be a possible separate comedy drama for them, probably having the same characters. Because I think it really warrants for ABS-CBN to see the power of this accidental love team. In fact, I think dun sa music video ni Darren Espanto na ngayon ay parang semi-regular na sa It's Showtime. And I wish na maging regular na rin si Darren Espanto sa It's Showtime. Andun kasama si Anthony Jennings at si Maris Racal sa music video na yon. So I hope there will be more projects for both Maris and Anthony Jennings. Again, ito po si Kuya Mike of the Kuyakoy List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. And subscribe po kayo sa ating channel. Hit on that notification bell. Check the website, kuyakoylist.com. Again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauna-unang affiliate marketer na Filipino-American from online stores here in the United States at ang Kuya News America. This is for the Kuyakoy List.